Dumating na nga yung order nating tilapia from Isabela, size 14 bale ito. So, tiniretso natin dito sa ating fish pond para ma-climatize natin, then pakakawalan natin mamaya. Yung order ko, 2,000 pieces. Ang bigay sa atin, 90 centavos isang piraso. Noong isang araw, mga paps, ay nag-harvest nga tayo dito. Kinuha natin lahat ang laman nito, yung tilapia, saka yung hito. So, hopefully, walang natirang malaki. Pero may nakita ko dyan na natira, yung native gurami. Ngayon, sana walang natira na hito o kaya malaking tilapia para hindi naman kainin yung ating mga bagong fingerlings na inihulog na yan. Bale, ano yan? 8. So, yan ay 2,000. 250 bawat isang plastic. 8 yan, 2,000. Inulog natin dito sa 40 square meters na ating earth pond. Kinaklimatize ko yung ating mga tilapia dito sa pond. Pero hindi ko pa pwede silang pakawalan. May mga natira pa pala ditong hito. Noong tinanggalan ko ng tubig to, noong nag-harvest ako, hindi ko nakuha lahat. May mga natira pa. Kaya hindi ko sila pwedeng pakawalan kasi kakainin ng hito yung mga tilapia fingerlings natin. So babawiin ko muna yan. Ilagay ko muna dun sa bahay. Lagay ko muna sa timba. So ito mga paps, pansamantala lalagay muna natin dito sa orokan yung ating mga tilapia kasi binawi ko doon kasi may mga ano pa doon, may mga malalaki na hito. Hindi tayo pwede maglagay. So pansamantala dito muna sila para hindi sila makain ng mas malalaking hito. At kinaumagahan din ay naglagay tayo nga ng lambat dito sa ating fish pond para mahuli natin yung mga natitira na mga hito tsaka tilapia. Kasi magiging perwisyo ang mga ito sa ating ihuhulog ng mga fingerlings. Kung hindi natin mahuhuli, sila ang kakain sa ating mga fingerlings. At pagkatapos ng ilang oras ay ating binalikan yung ating lambat at ayun, boom! Meron ngang mga hito na natira tsaka tilapia. O eto na mga paps yung nahuli ko. 6 na piraso saka isang tilapia pa. 2, 4, 6. So etong 6 na to, kung ito ay hindi ko nakubuha, eh wala pang isang araw, eh ubos na yung ating tilapia fingerlings. So yan, pag wala nang mahuli hanggang mamayang hapon, pwede ko nang ihulog dyan yung ating tilapia. So eto mga paps, dahil nga na-delay yung ating paglalagay ng ating fingerlings doon sa fish pan natin, ay madami namatay. Siguro baka kalahati na nga itong namatay sa ating mga fingerlings. Yung ating 2,000 siguro, ito na lang natira. Yan, bali mas marami naman siguro yung natira kaysa yung namatay. Ito lalagyan na natin sa ating fish pan ngayong gabi. Siguro naman eh naubos na yung mga hito doon sa ating fish pan. Pagsisiguro lang na makuha natin lahat ng hito na nandito, kaya nandito pa rin yung ating lambat. So yan mga paps, meron pa rin tayong nahuli na dalawa. Yung nahuli na lambat natin. So etong lambat na yan, iiwan muna natin dito para kung sakaling meron pang natitira dyan, ay hindi niya makakain itong ating mga fingerlings kasi mahuhuli siya ng ating lambat. So eto mga paps, yung ating fingerlings, ang tilapia, pakakawalan na natin sila. Eto, ang dami, pakawalan na natin dito sa ating pond. Oh, yes. Oh, good luck to me. Mabuhay kayo. Bukas na kayo kumain. Ayan. So, yan. Wala na. Hindi na natin sila nakita. Tsaka meron pa yung isa dito sa plastic. Kahapon pa to. Pakawalan na rin natin.
Yun. Ito yung nahuli natin ngayong hapon. Yung mga kasamahan niyan, yung 6 na piraso kanina, nakuha na natin. Yun. May ulam na tayo. So ngayon natin pinakawalan mga paps yung ating tilapia fingerlings. June 30, 2004. So i-monitor lang natin kung ano yung magiging outcome nito. Samahan nyo ako paps. At least makikita natin, papakita ko sa inyo. Para at least yung mga gusto ring mag-alaga, yung mga gusto ring mag-alaga ng tilapia dito sa fish pan na ganito, ay mag-guide naman tayo. Bali yung fish pan ko na to, walang in and out ng tubig. Kasi ito nga ay bukal. Kaya hindi ako nagdadagdag, hindi ako nagbabawas ng tubig. Nung tinanggalan ko siya ng tubig, kusa na nagkakatubig siya. Nagpapalit yung tubig. Dahil napansin ko na meron pa ring medyo mas malalaking isda na nandito, kaya nag-decide ako na lagyan pa siya ng isang lambat na panghuli sa kanila. Ito naman para sa mas maliliit kaysa sa yung mga hito. So ito mga paps, yung huli ng lambat ko na pang maliliit. Akala ko mga gurami, yung pala mga tilapia din. Pero malalaki na rin kasi sila, kaya kinukuha ko na rin para may matira dun sa maliliit. Kasi baka kainin nila yung mga maliliit natin, wala na matitira. Isang araw bago manalasa ang bagyong Karina dito sa amin, ganito ang sitwasyon ng aking fish pan. Ganito kaliksi, ganito kalalaki, ganito katatakaw, ganito kalulusog ang mga tilapia. 1,500 more or less ang nailagay ko dito. 20-day old pa lang ang mga tilapia na to, pero nakita na natin yung mga potential na sila ay lalaki. Ito na mga paps yung kinakabahala ko na mangyayari. 20 days na sila mula nung inhulog ko. Ngayon, yung period ng 20 days, ni minsan hindi umulan. So, mainit. Ngayong gabi, tumatagiktik na yung ulan. Umuulan na. So, ang gagawin natin ngayon, alas 9 na, pero kailangan nating mag-sacrifice ng konti. A-applyan ko siya ng asin. Ganito ang remedyo na gagawin natin panlaban doon sa acid rain. Baka mangyari na magkakaroon tayo ng fish kill. So, ang gagawin natin, naka-ready na yung asin ko dito. Pupunta ako doon sa fish pan natin ngayon. Medyo malayo-layo dito sa bahay ko. Para ma-i-apply ko tong asin na to. Ihahagis ko doon sa fish pan natin. Nagkabiglaan na naman ang ulan. Kaya, ang remedyo ko, panlaban sa acid rain, ito munang asin. Ilalagay ko ngayong gabi. Obserbahan natin bukas kung anong maging epekto. Magdadagdag tayo kung kinakailangan. So, hindi ko na maipapakita ngayon sa inyo kasi gabi na. Hindi ko na mai-video yung kalagayan ng ating fish pan. Pero, rest assured na ito, ilalagay ko para ma-control lang natin yung acid rain ngayong gabi. Kinabukasan, pagkatapos ng malakas na ulan, dala ng bagyo, ay dinalaw ko yung ating fish pan. Ito yung resulta. Medyo lumulutang na yung mga tilapia natin, bumubula na yung tubig natin. Ibig sabihin, kinakapos nila sila sa oxygen. So hopefully okay naman yung magiging takbo kasi sinabuyan natin ito ng asin kagabi. So mga ilang oras, balikan uli natin mamayang hapon, tingnan natin kung ano na ang lagay ng ating mga tilapia. So ito na mga paps yung resulta ng bagyong Karing dito sa ating fish pan. 2 araw, 1 gabi na diretso ang ulan, tumaas yung tubig niyan. Ayun, nakita na natin. Ang dami nang bumaliktad na ating mga tilapia. Kung alin pa yung mas malalaki, sila na yung bumaliktad hanggang doon. Lumulutang sila hanggang doon. Yung mga puti-puti na yan, yung mga nando doon. Puro tilapia yan. So dito, nag-a-apply nga tayo ng asin na kagaya nito para ma-neutralize lang natin yung acid rain. Pero talagang hindi kinaya ng asin. Madami pa ring namatay. Siguro kung ilang daan na rin yung namatay na yan, medyo masakit-sakit na naman ang mangyayari sa ating fish pan. Yan, sinasabuyan natin ng asin. Sana makontrol pa natin kahit papaano.